Love? Love, nasan ka na? Papunta na ako sa bahay niyo, love. May dinaanan lang ako. I-remind lang kita ha. 8 p.m. ang dinner. Huwag ka sanang malilate. Okay, love. Pasakay na ako ng sasakyan ko. See you later. Ingat ka sa pagdadrive ha. Pagkatapos ng maikling pag-uusap nina Owen at Maureen sa cellphone, ay sumakay na ang binatang si Owen sa kanyang kotse. Agad na pinaandar ni Owen ang kanyang kotse matapos niyang masiguro na maayos ang pagkakalagay niya sa passenger seat ng paboritong bulaklak at cake ng kanyang nobyang si Maureen. Tinahak niya ang kahabaan ng kalsada, ngunit napamura siya nang malaman na ang nasa unahan niya ay traffic. Sa lahat ng pwedeng mangyari sa kanya sa gabing yon, ang maipit sa traffic ang pinakaayaw niya. Mamamanhikan kasi siya sa pamilya ni Maureen. Formal siyang hihingi ng permiso sa mga magulang ng nobya niya para pakasalan ito. Hindi siya pwedeng malate, lalo na't kilala niya ang mga magulang ni Maureen na ayaw sa mga taong late. Anak ng teteng naman oo. Kapag minamalas ka nga naman, bakit naman ngayon pa nagkaroon ng traffic dito? Kinabig ni Owen ang manibela nang maalala ang isang one-way na kalsada na pwede niyang daanan. Mas malayo yun sa bahay ni Maureen, pero sa palagay niya ay mas mapapabilis ang pagdating niya sa bahay ng kanyang nobya kung dun siya dadaan kesa sumuong siya sa traffic na hindi na halos gumagalaw ang mga sasakyan. Kailangan ko ng bilisan. Dapat nandun na ako in 30 minutes. Narating na ni Owen ang one-way na kalsada. Bibihira ang dumadaan doon dahil walang ilaw ang mga poste doon at sinasabi na delikado ang daan dahil paliko-liko. Pero wala nang pakialam si Owen. Nilakasan niya ang ilaw ng headlights para mas makita niya ang kanyang dinaraanan. Napapitlag si Owen nang biglang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa dashboard. Kinuha niya yon at nakita niyang tumatawag si Maureen. Sinagot niya ang tawag at ni-loudspeaker yon. Oh love, kumusta na? Ikaw ang kumusta na, Owen? Nasaan ka na? On my way na. Alam kong papunta ka na, pero nasaan part ka na nga? Nandito sa one-way na kalsada, yung pasigsag. Ano? Bakit diyan ka dumaan? Mas mapapalayo ka pa. Traffic kasi dun sa isang kalsada eh. Bumper to bumper talaga. Hindi na nga gumagalaw ang mga sasakyan eh. Kung dun ako dadaan baka madaling araw na ako makarating dyan sa bahay nyo. Sorry love, hindi ko ini-expect na traffic dun eh. Saka maaga naman akong umalis sa bahay eh. Naiintindihan ko, Owen. Pero 20 minutes na lang ay magsisimula na ang dinner. Nandito na ang parents mo, love. Kilala mo sina mama at papa. Ayaw nila na nalilate. Alam ko naman yun love, sorry talaga. Pero huwag ka mag-alala, feeling ko naman nandyan na ako bago mag-start ang dinner natin. Okay, sige, love. Sasabihin ko na lang kina mama at papa na may tinapos ka pang work, kaya malilate ka ng konti. Ako nang bahala. Basta mag-iingat ka sa pagdadrive, ha? Salamat love. Sige, later na lang. Nagdadrive pa ako eh. Natapos na ang pakikipag-usap ni Owen kay Maureen. Nag-focus na siya sa pagmamaneho. Kahit one-way ang daan na yon, ay naging maingat pa rin siya. 7 taon na ang relasyon nila ni Maureen. Nagkakilala sila nung college at nagsimula ng manligaw si Owen ng panahon na yon. Kahit pa sinabi ni Maureen na hindi ito nagpapaligaw dahil pinagbabawalan pa ito ng mga magulang. Kaya kinaibigan na lang muna ni Owen si Maureen. Nang makatapos ng pag-aaral si Maureen, ay saka ipinagpatuloy ni Owen ang panliligaw sa dalaga. Makalipas ang 1 taon, ay sinagot na rin siya ni Maureen. Labis na nahirapan si Owen na makuha ang loob ng mga magulang ni Maureen. Mataas kasi ang standards ng mga ito sa magiging nobya ng nag-iisang anak ng mga ito. Kaya ginawa niya ang lahat upang maipakita sa mga magulang ng kanyang nobya na karapat-dapat siya kay Maureen. At lahat naman ng effort niya ay hindi nasayang dahil tuluyan din siyang natanggap ng pamilya ni Maureen.
Ang totoo ay pangalawang beses pa lang na dumaan si Owen sa kalsadang yon. Hindi niya mawarian kung bakit bigla siyang kinabahan sa gitna ng kanyang pagmamaneho na para bang may hindi magandang mangyayari. Sigurado ko na kung meron mang hindi magandang mangyayari, ayun ang masasabon ako ng nanay at tatay ni Maureen kapag na-late ako. Medyo binilisan pa ni Owen ang pagpapatakbo ng kanyang kotse. Habang nagmamaneho, ay napansin niyang parang kumakabig ang manibela niya pakaliwa. Napakunot noo siya. Naku naman, mukhang hindi maganda to ah. Dahan-dahan niyang pinabagal ang takbo ng kotse at inihinto niya yon sa gilid ng kalsada. Bumaba si Owen na bitbit ang isang flashlight. Umikot siya sa kotse at nang sinilip niya ang harapang gulong sa kaliwa, ay bumungad sa kanya ang problema. Putik! Flat tire! Nagtungo si Owen sa likod ng kotse. Binuksan niya ang compartment at kinuha ang spare tire at jack. Lumuhod siya sa tabi ng flat na gulong at tinanggal muna ang takip. Pagkatapos ay kinuha niya ang wrench para paluwagin ang mga lagnat. Nang maluwag na ang mga tornilyo, ay hindi pa niya tuluyang tinanggal ang mga yon. Itinapat muna niya ang jack sa ilalim ng sasakyan. Hinigpitan niya ang jack at unti-unting inangat ang kotse. Nang makuha na ni Owen ang sapat na taas, ay sa kanya tuluyang tinanggal ang mga lagnat at hinugot ang flat na gulong. Kinuha niya ang reserbang gulong at maingat na isinuksok yon sa tamang pwesto. Ibinalik niya ulit ang mga lagnat gamit ang kamay, isa-isa, para sumakto sa mga thread. Matapos yon, ay hinigpitan na niya ang mga yon gamit ang wrench. Nang matiyak na ni Owen na ayos na ang lahat, ay ibinaba na niya ang kotse gamit ang jack. Ibinalik na niya sa compartment ang lahat ng ginamit niya sa pagpapalit ng gulong. Pawisan si Owen nang bumalik siya sa loob ng kotse. Itinodo niya ang aircon upang mawala kagad ang mainit na pakiramdam ng kanyang katawan. Ay nako! Sa dami naman ng oras na pwede kang ma-flat ngayon pa. Pambihira naman buhay to. Wala pang isang minuto, simula nang umandar muli ang sasakyan ni Owen, ay nakatanggap ulit siya ng tawag mula kay Maureen. Nang kunin niya ang cellphone niya, ay nakita niya na 10 minuto na ang lumipas simula nang sumapit ang 8:00. Inihanda na niya ang sarili niya na mapapagalitan siya ng kanyang nobya bago niya sinagot ang tawag nito. Owen, nasaan ka na ba talaga? Naghahanda na sila dito ng dinner. Sorry Maureen ha, naflatan kasi ako ng gulong kaya nagpalit pa ako. Bakit kasi hindi mo muna chinek kanina bago ka nag-drive? Owen naman, mukhang naiinis na sila mama at papa. Dapat nandito ka na. I-remind lang kita ha, hindi to basta dinner lang. Mamamanihikan ka sa amin. Alam ko love, alam ko. Sorry talaga. Hayaan mo, bibilisan ko na. Siguro in 10 minutes ay nandyan na ako. Dahil sa kausap ni Owen si Maureen gamit ang cellphone, ay nawala ang focus niya sa pagmamaneho. Nagulat na lang siya nang may taong biglang tumawid. Hindi na niya nagawang iwasan ang taong yon at nabangga niya ito. Agad siyang nagpreno at nakita niya kung paano nagpagulong-gulong ang isang lalaki sa gitna ng kalsada. Shit, Maureen! Mamaya na lang tayo mag-usap, okay? Bakit? Bakit ano nangyari, love? Hindi na sinagot ni Owen ang tanong ni Maureen at inend na niya ang tawag. Huminga ng malalim si Owen habang malakas ang kabog ng dibdib na nakatingin sa lalaking padapang nakahiga sa gitna ng kalsada. Hindi niya alam ang gagawin at labis ang pagkalimbal niya, lalo na't yun ang unang beses na nakasagasa siya ng isang tao sa ilang taon ng kanyang pagmamaneho. Diyos ko po! Nakapatay yata ako! Nang bahagyang gumalaw ang kamay ng lalaking nabangga ni Owen, ay nakahinga siya ng maluwag. Agad siyang bumaba at nilapitan ang lalaki. Nang hilakbot siya, nang may dugong umaagos mula sa ulo nito.
Nagpalinga-linga si Owen. Nang sandaling yun ay nawala na sa isip niya ang pamamanhikan sa pamilya ni Maureen dahil sa nangyari. Lumuhod siya sa tabi ng lalaki at bahagya itong tinapik sa likod. Boss, dadaling kita sa ospital ha? Kaya mo bang tumayo? Hindi gumalaw o nagsalita man lang ang lalaki. Pinulsuhan niya ito at nalaman niyang buhay pa nga ito. Bumalik si Owen sa kotse. Binuksan niya ang pinto sa may backseat at sa kanya muling binalikan ang lalaki. Nagdasal na lang si Owen na sana ay walang bali sa katawan ng lalaki nang binuhat niya ito. Malaki at matangkad ang lalaki, kaya nahirapan siya, ngunit nagtagumpay naman siyang maisakay ito sa likod ng kanyang kotse. Matapos yun, ay umupo na siya sa driver's seat at bago niya paandarin ng sasakyan, ay huminga muna siya ng malalim. Kalma lang, kalma. Kumalma ka, Owen. Buhay pa siya, okay? Buhay pa siya. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin siya sa ospital. Hindi mo sinasadyang mabangga siya. Aksidente ang nangyari. Ngunit nang papaandarin na niya ulit ang sasakyan, ay napasigaw siya nang may kamay na kumapit sa balikat niya. Paglingon niya, ay nakita niya ang lalaki na nakaupo na. Tulungan mo ko. Ilayo mo ko rito. Oo. Huwag ka mag-alala, boss. Dadaling kita sa ospital. Sorry kung nabangga kita kanina kasi hindi kita napansin eh. Muling napasigaw si Owen nang may narinig siyang kumalampag sa ibabaw ng kotse. Parang may kung anong malaking bagay ang biglang bumagsak doon. Napansin niya ang takot na lumukob sa mukha ng lalaki. Nakatingala ito at parang nakikiramdam. Nandito na sila. Nasundan nila ako. Ano? Sino? Sino sila? Parang awa mo na. Paandarin mo na itong sasakyan mo. Ilayo mo ako rito, bilisan mo. Naguguluhan man, ay pinaandar na ni Owen ang sasakyan. Panay ang sulyap niya sa rearview mirror upang tignan ang lalaki. Hindi pa rin nawawala ang takot nito. Napansin din niya ang mga sugat nito sa muka na sa tingin niya ay hindi nito nakuha sa pagkakabangga niya rito. Boss, kumusta pa lang pakiramdam mo? Huwag mo na akong kausapin. Magmaneho ka na lang. Bilisan mo. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Pero siguro ay meron naman tayong madadaanan ng ospital dito kapag nakalabas na tayo ng kalsadang ito. Huwag mo akong dadalhin sa ospital. Masusundan nila ako ron. Papatayin nila ako. Biglang kinabahan si Owen sa sinabi sa kanya ng lalaki. Pakiramdam niya ay bigla siyang napunta sa isang napakalaking problema na hindi pa niya alam kung ano. Pare, teka. Ayoko ng gulo ha. Sa ayaw at sa gusto mo, dadaling kita sa ospital. Ang dami mong sugat. Saka huwag ka mag-alala kasi sagot ko ang lahat ng gagastusin mo sa ospital. Kahit na ibigay ko pa sa iyo mga sahod mo sa mga araw na hindi ka makakapagtrabaho. Hindi. Sige na, bilisan mo. Hindi ko kailangan ng pera. Wawa, sa lahat ng nabangga, ikaw ang tumatanggi sa tulong mula sa nakabangga. Siguro mayaman ka, no? Sandali. Ang sabi mo may gustong pumatay sa'yo. Kung tama ako, mayaman ka. Ibig bang sabihin ay may kumidnap sa'yo? Oo, tama ka. Meron nga. At mabuti na lang, nakatakas ako sa kanila. Muling huminga ng malalim si Owen habang pilit siyang nagfo-focus sa daan. Kailangan pala'y samahan din kita sa mga pulis para makapagsampa ka ng kaso. Walang maitutulong ang mga pulis sa mga gustong pumatay sa akin. Ano? Sino bang gustong pumatay sa'yo? Anong klaseng sindikato ba yan? At takot na takot ka? Mga aswang. Mga aswang sila. Pagkasabi nun ng lalaki, ay napasigaw sa takot si Owen nang mula sa bubong ng kotse ay may tumalon sa hood ng kotse niya na isang nilalang na may nakakatakot na anyo. Halos kulay itim ang buong katawan nito. Ang mga mata nito ay pulang-pula na parabang napuyat ito ng matagal na panahon. Naglalaway ito at kitang-kita niya ang matutulis nitong mga ngipin. Nang ilapat ng nilalang ang mga kamay nito sa windshield,
ay doon niya nakita ang mahahaba at matutulis nitong mga kuko. Inilabas pa nito ang mahaba nitong dila. Diyos ko po! Ano yan? Ang layo pa ng Halloween na, pero bakit may naka-costume na agad ng halimaw? Totoo yan. Yan ang aswang na sinasabi ko sa'yo. Pero isa lang yan sa maraming aswang na gustong pumatay sa akin. Hindi makapaniwala si Owen sa sinabi sa kanya ng lalaki. Lumaki siya sa syudad, kaya hindi siya naniniwala sa mga aswang. Ngunit sa pagkakataon na yon, ay nasa harapan na niya ang patotoo na may mga ganoong nilalang na nabubuhay kasama ang mga tao. Dahil sa pagkataranta ni Owen, ay nagpaekis-ekis ang takbo ng kotse niya. Hindi niya alam kung paano niya mapapaalis ang nilalang na nasa unahan ng kanyang sasakyan. Ipreno mo bigla! Bilisan mo! Ipreno mo! Ano? Ang sabi ko, ipreno mo bigla! Hindi na nag-isip si Owen at sinunod na lang niya ang sinabi ng lalaki. Mariin niyang tinapakan ng preno dahil sa biglang paghinto ng sasakyan ay tumilapon ang nilalang na nasa unahan ng kanyang sasakyan. Bilisan mo! Bilisan mo! Umalis na tayo dito! Agad na pinaandar ni Owen ang sasakyan ng mabilis at nakita niya sa side mirror na tumayo ang nilalang na kanina ay nasa hood. Nang hilakbot siya, nang mula sa gilid ng kalsada ay may ilan pang kagaya nito ang lumabas at sinundan ng tingin ang papalayo niyang sasakyan. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Owen. Labi siyang naguluhan sa nangyari at parang hindi yun kayang iproseso ng kanyang utak. Umamalasin ka nga naman talaga, oo! Ano ba talaga yun? Ano ba nangyayari? Hindi mo ba ako narinig kanina? Aswangan nila lang na yun. Sila ang gustong pumatay sa akin. Dinukot nila ako para pahirapan at patayin. Mga aswang? Pero hindi naman totoo mga aswang, di ba? Mga adik lang siguro yun. Alam kong mahirap paniwalaan, pero totoo mga aswang. Hindi ka pa ba maniniwala? Nakita mo na nga kanina. Makailang beses na huminga ng malalim si Owen. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili dahil natakot siya na kung hindi siya kakalma ay baka mawala siya sa focus at maaksidente pa sila. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nilalang na nakita niya kanina. Hindi niya maalis-alis sa kanyang isip ang nakakatakot nitong itsura, lalo na ang nanlilisik nitong mga mata. Okay, sige. Naniniwala na ako na aswang yon. Pero kailangan pa rin natin pumunta sa pulis. Matutulungan ka nila doon. Kanina ko pa sinasabi sa'yo, walang magagawa ang mga pulis. Kung meron man taong makakatulong sa akin, ay si Lolo Basil yun. Isa siyang manggagamot na dating manunugis ng mga aswang. Sa kanya mo ako dalhin, dahil alam niya ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Pero teka, hindi ka ba talaga magpapadala sa ospital? Paano yung mga sugat mo? Kaya akong gamutin ni Lolo Basil. Sa kanya mo ako dalhin, at huwag sa ospital o sa mga pulis. Okay. Sige. Kung gusto mong daling kita sa Lolo Basil na sinasabi mo, walang problema. Basta, kung may mangyari sa iyong masama ay huwag mo akong sisisihin, ha? Nag-offer na ako sa iyo na dadalhin kita sa ospital pero ayaw mo naman. Saan ba ang bahay ng Lolo Basil na yon? Ituro mo na lang sa akin. May baryong binanggit ang lalaki kay Owen at nang sabihin ito kung saan matatagpuan na probinsya ang baryong yon ay nanlaki ang kanyang mga mata. What? Alam mo ba kung ilang oras ang biyahe para makapunta sa probinsyang sinasabi mo? Halos 10 oras o higit pa. Alam ko. Kaya, kung gusto mo pang mabuhay, ay dalhin mo ako sa kanya. Sandali lang. Bakit sa sinasabi may parang damay na rin ako sa problema mo? Damay ka na talaga dito. Dahil tinulungan mo ko. Tinulungan kita kasi nabangga kita eh. Wala ka nang magagawa. Alam na nila ang amoy mo. Kahit saan ka magpunta, ay masusundan ka nila. Malamang, iniisip nila na kasabot kita at tinulungan mo ako makatakas. Kaya kung iniisip mo na uuwi ka sa pamilya mo,
ay wag na wag mong gagawin yon. Mas mabuti na hindi nila alam kung sino ang mga mahal mo sa buhay para hindi na sila madamay pa. Pare, sandali lang. Sabihin mo na nagjo-joke ka lang. Joke lang ang lahat ng ito. Kakalimutan ko ang lahat ng sinabi mo. Sige na, sabihin mo na nagbibiro ka lang. Sana nga, joke lang ang lahat ng ito. Pero nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Kailangan mong malaman ng totoo at ang mga maaaring mangyari para hindi ka mapahamak at ang pamilya mo. Maniwala ka sa akin. Matutulungan tayo ni Lolo Basil. Nang sandaling yon, ay hindi pa rin tuluyang naniwala si Owen sa mga sinabi ng lalaki. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit patuloy lang siya sa pagmamaneho papunta sa probinsyang sinabi sa kanya ng lalaki. Ramdam niya ang kaseryosohan nito sa pagsasalita at ang bagay na yon ang nagbigay sa kanya ng takot na baka nga may katotohanan ng aswang at ang panganib na nakasunod sa kanilang dalawa. Makalipas ang halos 1 oras na pagmamaneho, ay biglang nakaramdam ng gutom at uhaw si Owen. Nang may nakita siyang convenience store, ay inihinto niya muna saglit sa tapat nun ang sasakyan niya. Akmang bababa na sana siya nang hawakan siya ng lalaki sa balikat. May pagtataka naman na napalingon siya. Oh, bakit na naman? Sandali lang. Mamaya ka na bumaba. Papakiramdaman ko muna kung may mga aswang sa labas. Ha? Anak nang, sa tingin mo ba ay masusundan pa tayo ng mga aswang na humahabol sa'yo? Nakakotse tayo, di ba? Hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin, kaya manahimik ka muna. Bahagyang natawa si Owen at kasunod nun ay napailing siya. Hindi siya makapaniwala na naniniwala na siya sa sinasabi ng estrangherong lalaking nabangga niya. Nakatitig sa kawalan ang lalaki na para bang nagko-concentrate ito. Hindi nagtagal ay marahan itong tumango. Sige na, pwede ka nang lumabas ng sasakyan. Baka gusto mo pang pakiramdaman ulit. Hindi, biro lang. Gusto mo bang sumama sa akin? Hindi na. Dito na lang ako. May gusto ka bang ipabili? Pagkain o kaya ay inumin? Kahit na tubig na lang. Okay na ako doon. Sandaling natigilan si Owen nang mapagtanto niyang iiwan na niya ang lalaking yon na mag-isa sa loob ng kanyang sasakyan. Mataman niya itong tinignan at may pag-aalinlangan siyang nagsalita. Oh, bakit? Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ka naman siguro karnaper, no? Iniisip mo ba na magnanakaw ako? Sa tingin mo ba, sa dami ng sugat ko, ay makakapagnakaw pa ako? Saka para sa kaalaman mo, hindi ako marunong magmaneho. Naniniguro lang naman ako eh. Malay ko ba? Ngayon lang naman tayo nagkakilala. Okay, sige na. May tiwala na ako sa'yo. Dito ka lang ha. Hintayin mo ko. Bagamat hindi pa rin buo ang tiwala ni Owen sa lalaki, ay lumabas na siya ng kotse. Nagugutom at nauuhaw na siya at hindi niya kayang tiisin pa yun. Pumasok siya sa loob ng convenience store at tumingin ng magugustuhan niya. Kumuha siya ng basket at doon niya inilagay ang mga pinamili niya. Bumili siya ng 4 na bote ng tubig, 2 energy drink, mga chichirya, tinapay at sandwich. Nagpunta na siya sa counter at binayaran yun. Pagbalik ni Owen sa loob ng kotse, ay napangiti siya ng malaki nang makitang naroon pa rin ang lalaki. Inabot niya dito ang 1 bote ng tubig at sandwich. Oh, yan ah. Sinamahan ko na rin ng sandwich at baka gutom ka na rin eh. Dito na lang din tayo kumain bago tayo bumiyahe. Kung ganun, ang ibig mo sabihin ay ihahatid mo na ako sa bahay ng Lolo Basil ko. May magagawa pa ba ako? 1 oras na tayong bumabiyahe. Maraming salamat talaga sa'yo. Napakalaki ng tulong mo sa akin. Oo nga pala, hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Sergio. Ikaw? Owen, pare. Inilahad ni Owen ang kanang kamay niya at agad naman yung tinanggap ni Sergio. May awa siyang naramdaman para dito nang makita niya ng malapitan
ang napakaraming sugat nito sa katawan. Tila totoong matagal na itong pinapahirapan dahil may ilang peklat ito at may mga sugat na pagaling na. Sergio, sigurado ka ba na ayaw mo talagang daling kita sa ospital? Ako naman ang magbabayad eh. Pagkatapos kitang madala doon, ay saka kita ihatid sa Lolo Basil mo. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, kaya akong gamutin ni Lolo Basil. Kung dadaan pa tayo sa ospital, ay baka masundan pa tayo doon ni Lauro at ng mga alagad niya. Kung tutusin, delikado nga itong ginagawa natin pagtigil eh. Hindi natin alam na baka nasa paligid na natin sila, Owen. Malakas ang pang-amoy nila. Maaamoy nila tayo kahit gaano pa tayo kalayo. Labis na kinilibutan si Owen sa sinabi ni Sergio. Nagmamadali niyang inubos ang kakainin niyang sandwich at dire-diretsyong ininom ang isang bote ng tubig. Agad niyang binuhay ang makina ng kanyang sasakyan at pinaandar na yon ng mabilis. Pambihira ka naman, oo. Bakit kayo wala sinabi na kaya nila tayong maamoy? Ramdam ko kasi na hindi ka lubusang naniniwala sa akin kanina. Alam ko na kasalanan ko kung bakit ka napunta sa sitwasyon to. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko gustong madamay ang kahit na sino sa problema ko. Nagkataon lang talaga na nabangga mo ko kanina. Naiintindihan ko naman eh. Wala na rin naman akong choice kundi tulungan ka. Huwag kang mag-alala, Owen. Sa oras na makarating na tayo sa bahay ni Lolo Basil, ay sigurado ko na matutulungan niya tayo. Siya lang ang kilala ko na kayang lumaban sa mga aswang maliban sa akin. Sa ngayon kasi, ay wala pa akong kakayahan na makipaglaban kina Lauro dahil sa dami ng sugat ko. Hindi ko pa nababawi ang lakas ko mula sa pagpapahirap na ginawa nila sa akin ng ilang araw. Sino ba kasi ang Lauro na sinasabi mo kanina pa? Saka bakit parang napakilaki ng galit niya sa'yo at kailangan kanyang pahirapan ng ganyan? Hindi agad nakasagot si Sergio sa tanong na yon ni Owen. Naghintay naman si Owen hanggang sa nagkwento na nga si Sergio. Ayon kay Sergio, hindi daw sa nagyayabang ito, ngunit isa daw itong mahusay na manunugis ng mga aswang. Sinanay ito ng Lolo Basil nito dahil sa pinanggalingan nitong lugar ay laganap ang pag-aasik ng lagim at takot ng mga ganoong uri ng nilalang. Hanggang sa maging ang mga taga-ibang lugar ay humihingi na rin ng tulong kay Sergio kapag may nanggugulong aswang. Hanggang sa dumating sa punto na natuklasan ni Sergio ang isang grupo ng mga aswang na pinamumunuan di umano ni Lauro. Hindi lang ito pumapatay ng mga tao, kundi nandudukot din ito ng mga babae at pinagsasamantalahan ni Lauro. Ang nobya kong si Clarissa ay isa sa mga dinukot ni na Lauro. Matapos nilang babuyin si Clarissa, ay pinakawalan nila ito. Pero sa kasamaang palad, hindi na kinaya ni Clarissa ang epekto sa pagkatao niya nang ginawa ni na Lauro sa kanya. Ano nangyari sa girlfriend mo pagkatapos niyang makatakas? Nagpatiwakal siya, Owen. Kaya simula nun, ay sumumpa na ako. Nagaganti ako sa grupo ni na Lauro, lalo na kay Lauro. Inisa-isa ko mga alagad niya at ginamit ko ang lahat ng nalalaman ko sa pagtugis ng mga aswang. Binalaan ako ni Lauro na kapag hindi ako tumigil, ay papatayin niya ako. Pero hindi talaga ako tumigil. Nang magtagumpay sila na madukot ako, ay dinala nila ako sa isang tagong lugar sa syudad at doon nila ako pinahihirapan. Mabuti na lang at nagawa ko makatakas. Pero hindi pa rin ako ligtas hanggat hindi namamatay si Lauro. Napalunok ng laway si Owen. Hindi niya akalain na ganun kahirap ang naranasan ni Sergio dahil lang sa ipinaglaban nito ang tama at tumulong lang ito sa mga tao. Naawa rin siya sa nobya nito na hindi kinaya ang lahat at mas pinili na lamang na bawiin ang sariling buhay. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa dalawang lalaki. Itinuon na lang muna ni Owen ang atensyon sa madilim na daan at sa pagmamaneho. Ilang beses siyang nagpakawala ng malalim na paghinga. Minsan ay hindi niya maiwasang sulyapan si Sergio mula sa rearview mirror.
upang tignan ang lagay nito. Kung siya ang masusunod, ay nais niya itong dalhin sa ospital. Pero dahil sa kakaiba nitong sitwasyon, ay mas pinili na lang niyang makinig sa sinabi nito na kailangan nilang makapunta sa tinutukoy nitong si Lolo Basil. Maya-maya pa ay muling sinubukan ni Owen na makipag-usap kay Sergio. Sergio, sigurado ako na mahal mo si Clarissa para ipaghiganti mo siya sa isang grupo ng mga aswang. Mahal na mahal ko talaga siya. Kaya kahit alam ko na delikado ang babanggain ko, ang isang grupo ng mga aswang, ay binangga ko pa rin si Lauro. Ikaw, Owen, may nobya o asawa ka na ba? Sasagutin sana ni Owen ang tanong ni Sergio, ngunit bigla siyang nanlamig. Naalala niya si Maureen at ang pagpunta niya sana sa bahay ng mga ito para mamanhikan. Napatingin siya sa orasan ng kanyang kotse at doon niya napagtanto na 2 oras na ang nakakalipas matapos ang 8:00 ng gabi. Napamura si Owen at agad niyang itinabi ang sasakyan. Huminto siya sa gilid ng kalsada at agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Lalabas sana siya ng kotse pero napahinto siya nang magsalita si Sergio. Bakit mo inihinto ang sasakyan? At bakit ka lalabas? Nakalimutan mo na ba sinabi ko kanina? Malaki ang posibilidad na nakasunod si Lauro at ang mga alagad niyang aswang sa atin ngayon. Alam ko yun, pero yung girlfriend ko kasi na si Maureen eh. Daig pa nun ng isang grupo ng mga aswang kapag nagalit siya sa akin. Ano? Aswang ang nobya mo? Anak nang, hindi. Basta. Kailangan ko na siya makausap ngayon. Mabilis lang ako. Owen, hindi magandang huminto tayo, tapos lalabas ka pa ng sasakyan. Hindi na pinakinggan ni Owen si Sergio. Lumabas na siya ng kotse at agad na hinanap ang number ni Maureen at tinawagan niya yon. Habang nagriring, ay panay na ang dasal ni Owen na sana ay maintindihan ni Maureen ang sitwasyon niya, kahit hindi siya sigurado kung papaniwalaan ba siya nito. Sa bilis ng mga pangyayari kanina, ay nawala na sa isip niya ang pupuntahan niya sa gabing yon. Makalipas ang ilang ring, ay sumagot na si Maureen. Wala siyang narinig na boses sa kabilang linya. Kahit hindi niya nakikita si Maureen, ay tila nakikita niya sa utak niya na kulang na lang ay umusok ang ilong nito sa labis na galit at inis. Love, alam kong galit ka sa akin eh. Sorry ha. Hindi ang sorry mo ang kailangan ko, Owen. Ang gusto ko ay magpaliwanag ka. Isang malalim na paghinga muna ang pinakawalan ni Owen. Okay, love. Makinig ka sa akin ha. Alam ko na mahirap paniwalaan ang sasabihin ko sa'yo, pero ito ang totoo. Love, may mga aswang kasi na humahabol sa akin ngayon. May tinulungan kasi akong lalaki na kinidnap ng mga aswang na yun, kaya nadamay ako. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. Dadaling ko siya sa lolo niya ngayon sa Bicol. Owen, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Gumagamit ka ba ng ipinagbabawal na gamot na hindi ko alam? Anong aswang ang pinagsasasabi mo? Kanina sabi mo sa akin na flatan ka. Tapos ngayon aswang na naman? Owen, lahat na lang ba ng dahilan ay sasabihin mo sa akin? Alam mo ba na umuwi na ang mga magulang mo? Kasi nainip na sila sa kakahintay sa'yo. Pati nga sila mama at papa. Inis na inis sa'yo. Kung ayaw mong mamanhikan, sabihin mo lang. At hindi yung ganyan na puro kadahilan. At kung magsisinungaling ka na naman sa mga reason mo, siguraduhin mo naman na kapanipaniwala. Maureen, nagsasabi ako sa'yo ng totoo. May aswang talaga na humahabol sa akin ngayon. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kilala mo ako, Maureen, hindi ako sinungaling. Alam kong mahirap paniwalaan ang sinasabi ko. Pero yung kasi ang totoo, kaya please, love. Ikaw na lang ang magpaliwanag kina mama at papa mo. Hindi ko gagawin yan. Ikaw ang magpaliwanag sa kanila. Ayokong isipin nila na nasisiraan ako ng ulo. Kasi sasabihin ko, kaya hindi ka na nakapunta sa pamamanhikan mo ay dahil may mga aswang na humahabol sa'yo. Magsasalita pa sana si Owen nang biglang bumaba ang bintana sa may backseat. Mula roon ay sumilip si Sergio na may pag-aalala sa muka. Owen, pumasok ka na.
Kailangan na nating umalis. Nararamdaman ko na malapit na sila. Teka, sino yung narinig ko nagsalita na lalaki? Love, yun nga yung sinasabi ko sa yung lalaking tinulungan ko. Owen, bilisan mo! Tara na! Love, tatawagan na lang kita mamaya uli ha. Kailangan na naming umalis eh. Owen, I'm warning you. Huwag mong puputulin ang tawag. Hindi sinunod ni Owen si Maureen. Pinutol na niya ang tawag at ibinulsa ang cellphone. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kotse nang may naramdaman siyang magaspang na kamay na humawak sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon at isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig niya nang makita ang aswang. Hinawakan ng aswang ang magkabila ang balikat ni Owen. Sa isang iglap ay naramdaman niyang inangat siya nito at malakas na ibinilibag sa kalsada. Napaungol siya nang maramdaman ang sakit na gumapang sa kanyang likod. Babangon na sana siya, ngunit biglang sumugod na naman ang aswang sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Owen, ngunit bago pa tuluyang makalapit ang aswang sa kanya, ay malakas na hinampas ni Sergio ang likod ng ulo ng aswang gamit ang wrench. Bumagsak ng padapa ang aswang sa may paanan ni Owen. Hindi makapaniwala si Owen na buhay pa siya. Natitigalgalan siya habang nakatingin kay Sergio. Mabilis siya nitong nilapitan at inilahad nito ang isang kamay. Ano pang ginagawa mo dyan? Tara na! Umalis na tayo rito bago pa magising ang isang yan! Nanginginig ang mga kamay na inabot ni Owen ang kamay ni Sergio. Mabilis siya nitong hinila patayo. Aray! Dahan-dahan naman! Ang sakit ng likod ko eh! Nang makatayo si Owen at nakita niya ang nakadapang aswang na dumudugo ang likod ng ulo, ay hindi niya napigilan ang pagsiklab ng inis niya. Walang hiya ka? Sa dami ng pwede mong gawin sa akin, binalibag mo pa talaga ako! Itong dapat sa'yo! Sa gigil ni Owen ay pinagsisipa niya sa tagiliran ang aswang. O ano ha? Ilabas mo ang tapag mo! Lumaban ka! Tara na Owen! Baka mamaya may kasama pa yan! Sandali lang, hindi pa ako satisfied eh! Patuloy sa pagsipa si Owen sa aswang. Malakas ang loob niyang gawin yon dahil sigurado siya na patay na yon. Ngunit laking gulat niya nang biglang gumalaw ang aswang at hinawakan nito ang binti niya. Pilit niyang hinila ang binti niya pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak doon ng aswang. Umangat pa ang ulo nito at tinignan siya nito na nanlilisik nitong mga mata. Sergio! Sergio, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Napailing si Sergio at muli nitong hinampas ang likod ng ulo ng aswang gamit ang wrench. Hindi lang isang beses nitong hinampas yun, kundi paulit-ulit hanggang sa tuluyang nadurog ang bungo ng aswang at kumalat ang durog nitong utak. Nang pakawalan na si Owen ng aswang, ay agad siyang tumakbo papasok sa kotse. Pagkaupo niya sa driver's seat, ay humawak siya sa manibela habang habol ang paghinga. Hindi nagtagal, ay sumakay na rin si Sergio sa may backseat. Sa susunod kasi, makikinig ka sa akin. Ako ang nakakaramdam sa kanila. Kapag sinabi kong malapit na sila, malapit na talaga sila. Eh kasi naman kausap ko pa yung girlfriend ko eh. Nagpapaliwanag ako sa kanya kung bakit hindi ako nakapunta sa pamamanhikan ko sa bahay nila. Saka mo na siya kausapin kapag natapos na ang problema. Sergio, sa tingin mo ba ay buhay pa tayo bago tayo makarating sa lolo Basil mo? Sisikapin natin. Ayoko magsalita ng tapos. Pero huwag ka mag-alala. Kahit nanghihina ako, ay gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Kinakabahan man, ay pinaandar pa rin ni Owen ang kanyang sasakyan. Simula noon ay naging tahimik na siya. Tumakbo sa isip niya na seryoso na talaga ang sitwasyon na kinakasadlakan niya. Kanina nang umatake ang aswang sa kanya ay inakala niyang katapusan na talaga niya. Kung hindi siya tinulungan ni Sergio, malaki ang posibilidad na isa na lang siyang kwento ng oras na yon. Hindi inakala ni Owen na ang gabi na sana ay mamamanhikan siya sa pamilya ng kanyang nobya ay magdadala sa kanya sa isang sitwasyon na kahit sa panaginip
ay hindi niya naisip. Manaka-naka ay sumusulyap siya sa side mirror dahil sa takot na baka merong nakasunod sa kanila, habang si Sergio naman ay nakasandal sa upuan sa likod. Bakas sa mukha nito ang pagod. Sa bawat pagliko nila ay pakiramdam ni Owen na lumalayo siya, lalo sa kanyang normal na buhay. Hindi niya alam kung buhay pa ba silang makakarating sa kanilang destinasyon, pero nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para makaligtas, dahil kailangan pa nilang mag-usap ni Maureen at ng kanyang buong pamilya. Alauna na ng madaling araw, pero patuloy pa rin sa pagmamaneho si Owen. Sa likod niya ay nakapikit si Sergio. Hindi niya sigurado kung nakapikit nga lang ba ito o nakatulog na ito. Tutok na tutok ang mata ni Owen sa madilim na kalsada. Panay ang dasal niya na sana ay wala ng aswang ang humarang sa kanila. Hanggang sa nakaramdam na ng antok si Owen, inabot niya ang energy drink na nasa brown bag. Binuksan niya yon at dire-diretsong ininom ang laman nun. Ipinilig niya ang kanyang ulo at sinampal-sampal pa ang kanyang pisngi para mawala ang antok niya. Naningkit ang mga mata ni Owen nang may nakita siyang tila gumagalaw sa may gilid ng kalsada. Mas nilakasan niya ang headlight at nanlaki ang mga mata niya nang makita niya na isa yung babae na duguan. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo at nang malapit na siya sa babae ay nagdahan-dahan siya. Maingat niyang inihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Lumingon siya kay Sergio at nakapikit pa rin ito at mukhang napakalalim ng tulog. Hindi na inabala pa ni Owen ang pagpapahinga ni Sergio at mag-isa at tahimik siyang bumaba ng kotse upang tulungan ang nakahandusay na babae sa gilid ng kalsada. Nang malapitan niya ito, ay mas lalo siyang naawa dahil puno ng dugo ang buong katawan nito. Bali ang isa nitong binti at nahinuha niyang na-hit and run ito. Miss okay ka lang ba? Ay, oo nga pala. Bakit ko ba tinatanong kung okay siya? Sa itsura niya siguradong hindi siya okay. Hindi gumalaw ang babae. Pinulsuhan ito ni Owen at kahit paano ay may pag-asa siyang naramdaman nang mapagtantong buhay pa ito. Ang totoo, malakas ang pulso ng babae, kaya malaki rin ang posibilidad na mabuhay ito. Lord naman, talagang 2 tao ba ang kailangan kong tulungan ngayon? Anak ng putya naman, oo. Pero hindi bale. Siguro naman hindi to gaya ni Sergio na hinahabol ng aswang. Nag-isip si Owen. Tinignan niya ang babae kung meron ba itong ibang pinsala bukod sa bali nitong binti. Sa dami kasi ng dugo nito sa katawan at damit, ay hindi niya malaman kung nasaan ang mga sugat nito. Hanggang sa nagdesisyon na siyang buhatin ang walang malay na babae. Maingat niya itong itinihaya at doon niya nakita ang napakaamo nitong muka. Sinikap ni Owen na hindi magalaw ang baling binti ng babae nang buhatin niya ito gamit ang kanyang mga braso. Hindi naman ganon kabigat ang babae. Nang naglalakad na siya papunta sa kotse, ay naramdaman niyang gumalaw ng bahagya ang babae. Kumapit ang mga kamay nito sa batok niya at napatingin siya sa babae. Nagtama ang kanilang mga mata at napansin niya ang namumungay nitong tingin. Napahinto naman sa paglalakad si Owen. Miss, mabuti naman at nagkamalay ka na. Huwag ka mag-alala. Idadaan na muna kita sa ospital. Ano ba nangyari sa'yo? May nakabangga ba sa'yo tapos nilakbuhan ka? Hindi umimik ang babae. Nanatili lang itong nakatingin kay Owen, pero kapansin-pansin na pailalim kong ito ay tumingin. Hanggang sa biglang ngumiti ang babae ng napakalaki. May kilabot na naramdaman si Owen sa paraan ng pagkakangiti nito sa kanya. Teka, bakit kang ngumingiti ng ganyan? Baka nagkakagusto ka sa akin, ha? Oo, alam kong gwapo ako at tinulungan kita. Pero ipapaalam ko lang sa iyo na may girlfriend na ako at mahal na mahal ko siya. Biglang nagbago ang muka ng babae. Mabilis na naglaho ang maamo nitong muka. Naging mabalasik ang itsura nito at namula ang mga mata nito.
Bukod doon, ay naging matulis ang mga ngipin nito at humaba ang dila nito na parang sa ahas. Malakas na napasigaw si Owen nang mapagtanto niyang isang aswang pala ang babaeng yon na tinulungan niya. Agad niya yung binitiwan, pero mahigpit ang pagkakakapit nito sa batok niya. Ramdam niya na unti-unti nang bumabaon ang mga kuko nito sa kanyang balat. Dahil sa desperado siyang makawala mula sa babaeng aswang, ay kinagat niya ng mariin ang braso nito. Nang mabitiwan siya nito, ay malakas niya itong sinipa. Gumulong ang aswang at natumba. Nang hilakbot siya, nang tumunog ang buto nito sa binti, at ang bali nitong binti ay naging maayos na. Mabilis na tumayo ang aswang at humarap kay Owen. Natatakot na napaatras si Owen. Grabe ka! Ang galing mo magpanggap ah! Umangil ang aswang na para bang anumang sandali ay handa na nitong lapain si Owen. Tumingin si Owen sa loob ng kotse at napansin niyang wala na roon si Sergio. At bago pa niya malaman kung nasaan ito nagpunta, biglang sumulpot si Sergio sa likod ng babaeng aswang. Hawak nito ang wrench na ginamit nito kanina sa pagpatay sa unang aswang na sinubukan silang patayin. Malakas na ipinalo ni Sergio ang wrench sa likod ng ulo ng aswang. Napaluhod ng aswang at agad na tumingin si Sergio kay Owen. Bilisan mo! Bumalik ka na sa loob ng sasakyan! Ako nang bahala dito! Tumakbo si Owen pabalik sa kotse, pero hindi siya pumasok sa loob. Nagtago siya sa gilid upang mas malinaw niyang mapanood ang gagawing pagharap ni Sergio sa aswang. Agad na nakipagpambuno si Sergio sa aswang. Sa kabila ng mga sugat nito, ay pilit itong nakipaglaban, hawak ang wrench. Bawat hampas nito ay tumatama sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Ngunit sa isang iglap, ay nasunggaban ng aswang si Sergio. Napaatras ito at bumagsak sa kalsada. Mabilis na umibabaw ang aswang kay Sergio at hinawakan ng nilalang ang dalawa nitong kamay. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ng aswang habang marahan nitong inilalapit sa leeg ni Sergio ang nakabukas nitong bibig. Tila natauhan si Owen nang makitang walang laban si Sergio sa aswang. Napagtanto niyang hindi siya pwedeng manood na lamang. Luminga siya sa paligid at napansin niya ang isang malaking bato sa gilid ng kalsada. Agad niya yung dinampot at sa kabila ng kaba at takot ay mabilis siyang tumakbo palapit sa aswang. Buong lakas niyang inihampas sa ulo ng aswang ang bato na agad nitong ikinabagsak. Binitiwan niya ang bato at hinila ang aswang upang maalis yun sa ibabaw ni Sergio. Agad niyang tinulungang makatayo si Sergio na bakas ang panghihina sa muka. Sergio! Sergio, ayos ka lang ba? Hindi ka ba niya nasugatan? Hindi naman. Maraming salamat sa tulong mo. Pero ramdam ko talagang humihina na ang katawan ko, Owen. Baka kung sa susunod, kung makaharap ulit ako ng aswang, ay hindi ko nakayanin. Pwede bang umalis na tayo dito? Baka bumangon pa ang isang yan eh. Nagmamadaling bumalik ang dalawa sa loob ng kotse. Nang buhayin ni Owen ang makina nun, ay siyang pagbangon ng aswang na nasa unahan nila. Malakas na sumigaw ang aswang at tumakbo ito papalapit sa sasakyan. Walang pagdadalawang isip na tinapakan niya ang gas pedal at binangga niya ang aswang. Lumipad ang katawan ng aswang at may kakaibang pagbilis ng tibok ng puso na naramdaman si Owen. Yan ang dapat sa'yo! Tatayo ka pa, ha? Masayang masaya si Owen sa kanyang ginawa. Pinaharurot na niya ang kotse at mabilis silang nakalayo sa aswang na wala silang ideya kung buhay pa ba o patay na. Nang tuluyan na silang nakalayo, ay sakalang binawasan ni Owen ang bilis ng kanilang takbo. Teka, ano ba nangyari? Bakit nang magising ako nasa labas ka na ng sasakyan kanina at may kaharap kang aswang? May nakita kasi ako nakandusay na dugo ang babae sa gilid ng kalsada kanina habang tulog ka. Akala ko naman na aksidente kaya binaba ko. Hindi ko naman nakalain na aswang pala yung buwisit na babaeng yun. Sa susunod, mag-iingat ka. Mapanlin lang talaga ang mga aswang.
Hindi lang sila mga halimaw na uhaw sa dugo nating mga tao. May utak din sila. Oo na. Hayaan mo next time. Hindi na ako hihinto kahit may makita pa ako nakaandusay na katawan ng tao sa gitna ng kalsada. Grabe. Nakakatroma yung nangyari na yung kanina. Hayaan mo na. Ang importante ay buhay pa rin tayong dalawa. Pero sana, wala na ulit mangyaring ganun hanggang sa makarating tayo sa lolo Basil mo. Yan ang hindi ko masisiguro sa'yo, Owen. Kaya asahan mo na ang mga hindi mo inaasahan na mangyayari habang nasa biyahe tayo. Pero sana ay wala na talaga. Kilala ko ang sarili ko at sa ngayon ay hindi ko na talagang kayang makipaglaban pa. Nanghihina na talaga ako at kailangan ko ng magamot. Anong gagawin natin kung sakaling harangin o atakihin na naman tayo ng mga aswang? Ikaw na muna ang lumaban. Huwag ka mag-alala dahil kahit mahina na ako ay tutulungan pa rin kita. Ano? Bakit ako? Wala akong experience sa ganyang laban. Ang natatandaan ko lang na nakipagsuntukan ako nung high school ako. Kasi nilagyan ng kaklase ko ng bubblegum ang buhok ko. Bukod dun, hindi na ako nakipag-away. Owen, kailangan mong lumaban kung gusto mo pang makita ang girlfriend mo at makauwi ng buhay sa pamilya mo. Sa sinabing yun ni Sergio, ay biglang natahimik si Owen. Alam niya na sa sandaling yun ay nag-aalala na ang kanyang mga magulang para sa kanya. At kahit galit si Maureen sa kanya, sigurado siya na maging yun ay iniisip kung ano na nga ba talaga ang nangyayari sa kanya. Kapag talaga natapos ang lahat ng to, uuwi kagad ako sa bahay namin at yayakapin ko nanay at tatay ko. Tapos, pupuntahan ko si Maureen sa bahay nila. Hihingi ako ng sorry sa kanya at sa parents niya. Alam mo, Sergio, nang dahil sa nangyayaring to sa atin ngayon, ay sobra ko na-appreciate ang buhay. Totoo pala yung sinasabi ng ilan na sobrang precious ng oras, no? Hindi mo talaga alam kung kailan ka kukunin ni Lord. Kaya dapat ay sinusulit natin ang bawat oras na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Bakit ka naman biglang nagdrama dyan? Hindi ako nagdadrama, no? Nagsasabi lang ako ng mga na-realize ko. Nagbibiro lang ako. Totoo lahat ang mga sinabi mo, Owen. Naiintindihan kita. Noon, masyado rin akong tutok sa pagliligtas ng ibang tao. At hindi ko naisip na kailangan ko rin palang protektahan ng mga taong malalapit sa puso ko. Hanggang sa nangyari na nga ang mga nangyari sa nobya ko. Grabe ang naging pagsisisi ko nun. Kaya mabilis akong nilamon ng galit. Alam kong masakit pa rin sa'yo ang nangyaring yun. Pero isipin mo na lang na may dahilan kung bakit nangyari yun. Mahirap man mahanap ang sagot ngayon, pero darating din ang araw na malalaman mo rin ang kasagutan. Hindi ako naniniwala sa ganyan, Owen. Sadyang may mga halanglang talaga ang kaluluwa sa mundong to. Kaya ang dapat sa kanila ay pinaparusahan at ipinaparamdam sa kanila ng triple ang sakit na pinaranas nila sa kanilang mga naging biktima. Hindi na kinontra pa ni Owen ang opinyon na yon ni Sergio. Alam niya na puno pa ng galit ang puso nito at hindi maganda na salungatin niya kung ano ang nasa isip nito at kung ano ang mga pinaniniwalaan nito. Pero humiling siya na sana ay dumating ang araw na magagawa nitong hanapin ang kapayapaan sa puso nito at matanggap na nito ang mga masasakit na nangyari sa kanyang buhay. Nakarating na sina Owen at Sergio sa probinsya na kanilang kailangang puntahan. 4:00 na ng madaling araw at ang tanging gusto ni Owen ay tuluyan ng sumikat ang araw para sigurado siya na wala ng aswang ang haharang sa kanila. Makalipas ang 1 oras ay bahagya ng sumisikat ang araw sa silangan. Nailing si Owen nang mapansin niya na kaunti na lamang ang gas ng kanyang sasakyan. Nang may nadaanan silang gas station ay nagpagas muna sila. Pina-full tank niya na yon para hindi na sila pahinto-hinto kapag paubos na naman ang gas nila. Matapos makapagpagas ay itinabi niya ang kotse sa isang sulok ng gasolinahan. Sergio, gagamit lang muna ako ng banyo .
Ikaw ba? Sige, sasama na ako sa'yo. Sabay silang bumaba ng sasakyan at tinungo nila ang banyo sa gasolinahan. Nang pumasok si Owen sa isang cubicle at nakaupo na siya sa inidoro, ay napatulala siya. Natawa siya ng bahagya dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari simula kagabi. Bigla niyang naalala si Maureen, kaya kinuha niya sa bulsa ng pantalon ang cellphone niya. Napakaraming chat ni Maureen sa kanya at halos iisa lang ang sinasabi nito. Pinapatawag siya nito at kailangan nilang mag-usap. Ayaw muna sanang makausap ni Owen si Maureen, pero naisip niya na baka mas matindi na ang galit nito, kaya tinawagan niya ito na agad naman nitong sinagot. Owen! Ano ba talaga nangyari? Please magsabi ka sa akin ng totoo. Ayaw mo na ba akong pakasalan? Gumagawa ka lang ba ng kung ano-anong dahilan para hiwalayan ako? Maureen, ano ka ba naman? Saan nanggagaling yung mga sinasabi mo na yan? Nag-explain na ako sa'yo, di ba? Totoong may aswang na humahabol sa amin ng lalaking tinulungan ko. Yung nabangga ko. Tumigil ka. Walang aswang. Hindi sila totoo. Ano ba, Owen? Gusto mo pa ba akong pakasalan? May iba ka na ba? Diretsuhin mo na nga lang ako at huwag ka nang gumawa ng kasinungalingan para may paliwanag ko rin ng maayos kina mama at papa ang lahat. Ano ba naman yan, Maureen? Wala akong iba, okay? Ikaw lang ang mahal ko at oo, gusto pa rin kitang pakasalan. Basta kapag natapos na ang lahat ng to, magkikita tayo. Itutuloy namin ang pamilya ko ang pamamanhikan at magpapakasal kagad tayo. Pangako ko yan sa'yo. Parang dinurog ang puso ni Owen nang marinig niya ang pag-iyak ni Maureen. Owen, natatakot ako para sa'yo. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang mga sinasabi mo o hindi. Love, basta pangako ko sa'yo, walang masamang mangyayari sa akin, okay? Magpapakasal pa tayo at bubuo pa tayo ng pamilya natin. Sige na, love. Kailangan ko nang putulin tong tawag. Bukas magkikita tayo, promise. Hindi na hinintay pa ni Owen na magsalita si Maureen dahil alam niyang mas mahihirapan siyang putulin ng tawag na yon kapag humaba pa ang kanilang pag-uusapan. Tinapos na niya ang kanyang ginagawa sa banyo at nang buksan niya ang cubicle ay hinihintay na siya ni Sergio. Nagtataka siya dahil nakangisi ito sa kanya. Oh, bakit naman nakangisi ka dyan? Hindi ko kasi sinasadyang marinig ang pakikipag-usap mo sa nobya mo eh. Akala ko ba ako ang madrama? Mas madrama ka pa pala kaysa sa akin eh. Ano magagawa ko? Umiiyak na kasi siya eh. Nag-aalala na siya sa akin. Alam mo, mas mabuti pa bumiyahe na tayo. Mabuti naman at mag-uumaga na. Siguro naman eh, wala nang aswang ang susunod sa atin. Tama ka, wala na nga. Pero hindi ibig sabihin nun na ligtas na tayo. Kailangan nating mapatay muna si Lauro para masiguro natin na hindi niya na tayo susundan. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, kung gusto mong hindi maging biktima ni Lauro ang mga mahal mo sa buhay, ay huwag ka munang babalik sa kanila hanggang buhay pa si Lauro. Oo na, naiintindihan ko naman eh. Kaya nga sana, matulungan tayo ng Lolo Basil mo para matapos na ang lahat ng to. Tumangulang si Sergio. Matapos yun, ay magkasabay na silang lumabas ng banyo. Habang naglalakad papunta sa kotse, ay napansin nila ang isang matangkad na lalaki na nakasandal sa kotse. Nakatingin ang lalaki sa kanila ng matalim pero nakangisi. Biglang may kung anong kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Owen. Napahinto silang dalawa sa paglalakad. Tinapik siya ni Sergio sa balikat at bumulong. Si Lauro yan. Nasundan na niya tayo. Anong gagawin natin? Huwag ka mag-alala. Hindi yan gagawa ng kung ano. May ibang tao sa paligid. Sigurado ka ba? Hindi na sumagot si Sergio. Marahang naglakad si Lauro palapit. May kalakihan ng katawan nito at sa tansya ni Owen ay nasa 50 na ang edad nito. Huminto si Lauro sa tapat nila at matalim itong tinignan ni Sergio na para bang nais na nitong saktan si Lauro. Maswerte ka pa rin talaga, Sergio.
At sino itong tumutulong sa'yo? Hindi mo na kailangan malaman. At kung may balak ang saktan siya, ay huwag kang magtangka. Ako lang ang kailangan mo, Lauro. Ako lang ang saktan mo. Inuutusan mo ba ako? Pasensya ka na, pero damay na siya rito. Ipinasok mo siya sa sitwasyon mo, kaya wala na akong magagawa, kundi ang patayin siya, gaya ng balak kong gawin sa'yo. Ilang segundo pang nagtitigan sina Sergio at Lauro, hanggang sa hinila na ni Sergio si Owen pabalik sa sasakyan. Habang pasakay sila, ay muli nilang narinig ang pagsasalita ni Lauro. Alam kong kay Basil kayo magtutungo, pero ipapaalala ko lang na kahit ang matandang yun ay walang laban sa akin, susundan ko kayo kahit saan kayo magpunta. Hindi na nila sinagot si Lauro at nagpatuloy sila sa pagsakay sa kotse. Agad na pinaandar ni Owen nang mabilis ang kotse niya, palayo sa gasolinahan at kay Lauro. Nang tuluyan na silang makalayo, ay nagpakawala ng isang malalim na paghinga si Owen. Yung pala ang Lauro na sinasabi mo. Yung pinuno ng grupo ng mga aswang na gusto kang patayin. Grabe ang kilabot na naramdaman ko nang makita ko siya. Ibig sabihin nun ay malakas ang pakiramdam mo na makatukoy ng aswang. Karaniwan, kapag aswang ang taong kaharap mo, ay kikilabutan ka at magtataasan ng balahibo mo nang di mo alam ang dahilan. Saka, sa nakikita ko sa kanya, parang gusto ko talaga niyang patayin eh. Kung wala lang sigurong ibang tao doon, malamang ay naglaban na kayo kanina. Sinabi mo pa, gusto ko na nga siyang patayin kanina eh. Pero alam ko na kung hinarap ko siya kanina, ay ako mamamatay. Hindi ko pa kayang lumaban, Owen. Lalo na sa kagaya ni Lauro na malakas na uri ng aswang. Kaya sana, makarating na tayo sa bahay ni Lolo Basil. Alam mo, naiintriga na talaga ako sa Lolo Basil mo na yan. Talaga bang matutulungan niya tayo? Oo naman. Hindi ko sasabihin sa'yo na sa kanya tayo pumunta kung hindi niya tayo matutulungan. Tumango-tango na lang si Owen at nagpatuloy siya sa kanyang pagmamaneho. Masakit na ang buong katawan niya dahil sa ilang oras na siyang nagmamaneho pero wala na siyang planong huminto hanggang hindi sila nakakarating sa kanilang destinasyon. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay tuluyan ng sumikat ang araw. Nakarating na rin sila sa baryo kung saan nakatira si Lolo Basil. Mula roon ay itinuro ni Sergio sa kanya ang daan patungo sa bahay ng lolo nito. Kaya hindi na gaanong nahirapan si Owen pagdating sa direksyon. Masyadong liblib ang baryo na yon. Magkakalayo ang mga bahay at halos lahat ng bahay na nakikita nila ay puro kubo. Maraming malalawak na palayan sa gilid ng daan at mga taniman ng iba't ibang gulay at mga punong namumunga. Hindi nagtagal ay pinahinto na siya ni Sergio sa tapat ng isang kubo na nakatayo sa isang malawak na bakuran. May ilang puno ng mangga sa paligid nun at mga iba't ibang halaman. Naunang bumaba si Sergio ng sasakyan. Sumunod na rin kagad dito si Owen at naglakad sila palipat sa kubo. Kumatok si Sergio at makalipas ang ilang segundo ay bumukas ang pinto at isang galit na matandang lalaki ang bumungad sa kanila. May dala itong mahabang patpat at pinaghahampas sila nito na ikinabigla naman ni Owen. Maganda buho kayo! Hindi ba't sinabi ko na kapag oras na nagdadasal ako ay ayoko ng istorbo? Mga buwisit kayo! Mga buwisit! Pasensya na, Lolo. Nakalimutan ko na oras nga pala ng pagdadasal niyo ngayon. Tama na po, aray! Lolo, tama na! Masakit po! Sergio! Abay, apo! Ikaw pala yan! Ano nangyari sa'yo? At ang tagal mong hindi nagpakita? Pwede po bang sa loob na lang po tayo mag-usap? Abay, sige. Teka, itong lalaki ito, kasama mo ba ito? Opo, tara na po sa loob. Tumingin si Sergio kay Owen at tumango ito nang pumasok na ang matandang lalaki at si Sergio ay sumunod na rin si Owen. Hindi ganon kalaki ang kubo. Meron yung maliit na sala, isang kwarto, kusina at banyo sa may likod. Maraming mga bote
na may laman ng langis at mga pinatuyong dahon sa isang lamesa na nasa gilid ng sala. Naupo ang tatlo sa isang mahabang kawayan. Ipinakilala ni Sergio si Owen sa matandang lalaki na si Lolo Basil. Ikinuwento na rin ito ang nangyari mula sa pagkakadukot dito ni Lauro hanggang sa makatakas ito at matagpuan ito ni Owen. Pambihira! Wala ko kaalam-alam na dinukot ka na pala ni Lauro. Ang akala ko, Apo, ay nagpatiwakal ka dahil sa nangyari sa iyong nobya. Yan po ang hindi ko gagawin, Lolo. May takot po ako sa Diyos at isa pa. Hindi na ako makakapagiganti kina Lauro kung mawawala ako. Hindi ako papayag na magpatuloy pa sila sa kasamaan nila at patuloy silang mambibiktima ng mga inosenteng buhay. Tumingin si Lolo Basil kay Owen at matipid itong ngumiti. Salamat naman sa iyo, Owen. Salamat dahil tinulungan mo ang aking apo. Alam ko na hindi biro ang ginawa mo, lalo na't hindi mo naman lubos na kilala si Sergio. Walang anuman po yun, Lolo. Talagang matulungin lang po ako. At hindi ko po pwedeng pabayaan si Sergio, lalo na po sa kalagayan niya nang makita ko po siya. Bihira ang mga taong kagaya mo. Mapalad ang apo ko at ikaw ang nakakita sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan ko munang magamot ang mga sugat niya bago pa ito magkaroon ng impeksyon. Agad na inihanda ni Lolo Basil ang mga gamit nito sa paglinis at paggamot ng sugat. Pinahiga nito si Sergio sa papag at inumpisahan ng linisin ni Lolo Basil ang malalalim na sugat ni Sergio. Gamit ang isang telang isinawsaw sa pinaghalong langis at pinakuloang dahon, ay maingat na pinahiran nun ng matanda ang mga sugat ni Sergio. Si Owen naman ay nakatayo lamang sa isang sulok at nakapako ang paningin sa dalawa. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Kanina lang ay nasa kalagitnaan siya ng biyahe patungong pamamanhikan. Tapos ng sandaling yon ay nasa isang lugar na siya na noon lang niya narating. Pilit niya pa rin inuunawa ang mundo na unti-unting bumubukas sa kanyang harapan, habang sa kanyang dibdib ay naghahalo ang kaba, takot at paghanga sa katapangan ni Sergio. Matapos gamutin ni Lolo Basil ang mga sugat ni Sergio, ay nagmukha na itong mami sa dami ng benda nito. Sinimulan na rin nilang pag-usapan ang gagawin nila sa oras na umatake doon si Lauro at ang mga alagad nito. Kilala ko si Lauro. Matindi ang galit niya sa iyo, Sergio. Dahil ikaw ang umubos ng mahigit sa kalahati ng kanyang mga alagad. Malaking banta ka sa kanya, kaya gagawin niya ang lahat para mapatay ka. Nararamdaman ko na anuman sandali ay darating na siya rito. Kung ganon, kailangan po natin maganda, Lolo. Ako po ang mangunguna sa pagharap sa kanya. May personal akong galit sa kanya dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ni Clarissa. Kaya ako rin ang dapat na tumapos sa kanya. Mariing umiling ang matandang lalaki. Sa tingin mo ba, ay hahayaan kitang makipaglaban sa kanya sa kalagayan mo ngayon? Masyadong maraming sugat at pinsala ang natamo mo mula sa pagpapahirap sa iyo ni Lauro. Kung pipilitin mo na harapin siya, ay baka tuluyan ka nang mamatay. Pero Lolo, hindi ko hahayaan na harapin niyo siya ng kayo lang. Matanda na ho kayo. Mahina na rin ang katawan nyo at hindi na kayo gaya ng kabataan nyo. Kahit anong sandata o mutya ang gamitin nyo, ay hindi na uubra sa kanila. Anong ginagawa nitong kaibigan mo si Owen? Napatda si Owen sa narinig. Napalunok siya at bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Teka, sandali lang. Bakit bigla ako nadamay dyan? Damay ka na talaga dito, iho. Simula na tulungan mo ang apo ko, ay isa ka na sa target ni Lauro. Sa ayaw at sa gusto mo, ay kailangan mo ring makipaglaban sa mga aswang at ipagtanggol ang sarili mo. Pero Lolo Basil, wala akong alam sa mga ganyan-ganyan eh. Sinabi ko na po kay Sergio yun eh. Mas mabuti na magkaroon ka ng kaalaman para may kakayahan kang ipagtanggol ang sarili mo laban sa kanila. Owen, pasensya ka na kung nadamay ka pa dito. Hindi ko to gustong mangyari sa kahit na sino. Sergio, akala ko ba sabi mo ay si Lolo Basil ang makakatulong sa atin?
Dinala kita rito dahil naniniwala ako sa mga sinabi mo sa akin eh. Eh bakit ngayon? Ako ang gusto niyang humarap kay Lauro. Binubudol mo yata ako eh. Patawarin mo ko, Owen. Ang akala ko kasi, hahayaan ako ni Lolo na makipaglaban kay Lauro eh. May mga gamit kasi siya, gaya ng mga mutya at mga kakaibang sandata na pwede ko sanang gamitin laban sa mga aswang. At gaya na sinabi ko kanina, hindi ako papayag na makipaglaban ka sa mga aswang na yon. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpahinga at magpagaling muna ng mga sugat mo. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang tatlo. Napakalakas ng kabog ng dibdib ni Owen ng mga sandaling yon. Hindi niya akalain na may posibilidad na siya pa ang humarap kay Lauro, pero alam niya sa kanyang sarili na wala siyang laban sa isang aswang na kagaya nito. Lumayo si Owen at tumingin kina Sergio at Lolo Basil. Mawalang galang na. Pwede bang lumabas na muna ako? Kailangan ko lang mag-isip. Hindi na niya hinintay ang sagot ng dalawa. Lumabas na si Owen at tumayo siya sa harap ng kubo. Tumingin siya sa paligid sa pag-asang makikita niya roon ang kasagutan kung dapat ba siyang makipaglaban sa mga aswang kahit wala siyang experience pagdating sa ganung bagay. Ngunit ang pag-iisip ni Owen ay naputol nang makita niya si Lauro na papalapit sa kanya. May malaking ngisi sa labi nito. Naisipan niyang tumakbo pabalik sa loob ng kubo, ngunit sa hindi niya malamang dahilan ay nanatili siyang nakatayo roon. Huminto si Lauro sa tapat niya. Hindi nga ako nagkamali. Dito nga ang tungo niyo kay Basil. Ano nga palang pangalan mo? Owen. Ako si Owen, Lauro. Makikiusap sana ako sa'yo. Tigilan mo na si Sergio. May nagawa kayo namang hindi maganda sa kanya eh. Kaya sana ay ikaw na lang ang lumayo sa kanya. Nagpapatawa ka ba? Sa palagay mo ba ay papayag ako na basta na lang palampasin ang pagpatay niya sa mga alagad ko? Pero kinidnap mo ang nobya niya at pinagsamantalan. Dahil doon ay kinitil niya ang sarili niyang buhay. Buhay kong ibinalik ang nobya niya sa kanya. Hindi ko nakasalanan kung nagdesisyon yung tapusin ang buhay niya. Ngayon, nasan si Sergio? Iharap mo siya sa akin. Akmang magsasalita pa sana si Owen nang marinig niya ang malakas na boses ni Sergio sa likod niya. Ang lakas ng loob mo magpunta dito, Lauro! Gusto mo na ba talagang mamatay? Paglingon ni Owen ay nakita niyang palapit sa kanya sina Sergio at Lolo Basil. Tumabi ang dalawa sa kanya. Pinapatawa mo ko, Sergio. Sa tingin mo ba ay may laban ka sa akin sa kalagayan mo ngayon? At kahit ang lolo mo, ay sigurado ako na hindi ako kayang talunin. Matanda na siya at uugod-ugod pa. Hindi man kami makakalaban ng apo ko sa'yo, ay narito naman si Owen. Siya ang lalaban at papatay sa'yo, Lauro. Masyado kang hambog. Sisiguraduhin ni Owen na dudurugin ka niya at tatapusin na niya ang kasamaan mo. Natatawang tumingin si Lauro kay Owen. Nagulat naman si Owen sa sinabing yon ni Lolo Basil. Kung ganon, magharap tayo mamayang gabi. Dito mismo sa kinatatayuan natin. Ikaw na pala ang ipinagmamalaki ng baryong ito, ha? Sandali! Anong ako? Lolo, ang sabi ko'y mag-iisip muna ako eh. Yan ba ang sinasabi niyong tatapos sa akin? Nagdadalawang isip at duwag? Hoy! Hindi ako duwag ah! Hindi ba pwedeng mag-isip muna? Kahit na anong sabihin mo ay duwag pa rin ang tingin ko sa'yo. Kung totoong matapang ka, hindi ka na dapat nagdadalawang isip. Kung sa bagay, hindi na ako nagtataka kung maduwag ka man sa akin. Marahil ay nararamdaman mo ang lakas ko at alam mong hindi mo ako kayang talunin. Labis na nainsulto si Owen sa sinabi sa kanya ni Lauro. Mariin niyang naikuyom ang mga kamay niya at matalim ang mga matang tinignan niya ito. Itong tinatawag mong duwag ang papatay sa'yo. Tagdaan mo yan, Lauro. Ipapakain ko sa'yo lahat ng mga sinabi mo sa akin ngayon.
Sige, pumapayag na ako. Magharap tayo dito mamayang gabi. Tignan ko lang kung hindi ka magmakaawa sa akin kapag nag-aagaw buhay ka na. Matapang ah! Tignan natin mamayang gabi kung sino ang magmamakaawa sa ating dalawa. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Lauro bago ito tumalikod at naglakad palayo. Nang wala na si Lauro, ay doon lang napagtanto ni Owen ang mga sinabi niya. Naku po, Diyos ko. Bakit ko ba sinabi yun, Sergio? Anak nang, kailangan ko nang umalis. Hindi ko naman talaga siya kayang labanan eh. Kumalma ka lang, Owen. Naniniwala akong kaya mo siyang labanan at talunin. Sa ating tatlo, ikaw lamang ang may kakayahan at lakas na harapin si Lauro ngayon. Huwag kang mag-alala, dahil bibigyan kita ng sandata na magagamit mo sa pakikipaglaban mo kay Lauro. Halika, sumunod ka sa akin. Nauna nang bumalik si Lolo Basil sa loob ng kubo, habang sina Owen at Sergio naman ay naiwan sa labas. Sergio, ang mabuti pa siguro'y bumalik na ako sa Maynila ngayon. Ayoko makipaglaban sa aswang. Nabigla lang ako sa mga sinabi ko kay Lauro. Hindi ko kasi matanggap na tinawag niya akong duwag eh. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, Owen, hindi ka pwedeng bumalik sa pamilya mo hanggat hindi namamatay si Lauro. Mapapahamak ang mga mahal mo sa buhay. Gusto mo bang mangyari yon? Natahimik si Owen sa sinabi ni Sergio. Nakita niya sa isipan niya ang mukha ng mga magulang niya, pati na si Maureen. Nakaramdam siya ng takot nang mapagtanto niya na kung uuwi nga siya ay mapapahamak ang mga ito at hindi lang siya. Naisip niya rin na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin si Lauro at sikaping mapatay ito para mailayo niya sa peligro ang mga mahal niya sa buhay. Tinapik siya ni Sergio sa balikat at sumunod na ito kay Lolo Basil sa pagpasok sa loob ng kubo. Napipilitan man ay pumasok na rin si Owen at sa sala ay nakita niya ang iba't ibang klase ng armas na nakalatag sa sahig. May iba't ibang hugis ng espada, palakol, itak, pana at buntot ng pagi na ang kulay ay ginto. Nakatayo sa tabi ng mga yon sina Lolo Basil at Sergio. Huwag niyong sabihin na kailangan ko matutunang gamitin ang lahat ng sandatang yan. Hindi, Owen. Mahihirapan ka kung lahat ng yan ay pag-aaralan mo. Kaya naisip ko na isa lang sa mga yan ang gagamitin mo sandata laban kay Lauro. Bumili ka ng isa. Huwag kang magmamadali. Pakinggan mo ang sinasabi ng iyong puso. Pakiramdaman mo kung alin sa mga yan ang may nararamdaman kang koneksyon. Marahang tumango si Owen at isa-isa niyang tinignan ang mga sandata. Lumuhod pa siya sa tabi ng mga yon at hinawakan niya ang mga yon isa-isa. Nang hawakan niya ang buntot ng pagi, ay may kakaibang enerhiya siyang naramdaman na biglang dumaloy sa kanyang katawan. Tila isa yung kuryente na mabilis na kumalat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Isang kakaibang koneksyon ang agad na naramdaman ni Owen sa ginintoang buntot ng pagi na parabang hindi yun ang unang beses na nahawakan niya ang bagay na yon. O ano, Owen? Yan na ba ang pinipili mo? Hindi ko po alam, Lolo Basil eh. Pero nung hawakan ko po, para po ako na kuryente. Dun sa ibang sandata po wala naman po ako naramdaman na ganun eh. Yan ang koneksyon na sinasabi ko sa'yo. Nais din ang sandata na yan na ikaw ang gumamit sa kanya. Pinakatitigan ni Owen ang buntot ng pagi. Hindi yun ang unang beses na nakakita siya ng buntot ng pagi, pero kakaiba ang kulay at anyo nun. Medyo malalaki ang tinik na nakapalibot sa buntot ng pagi at ang kulay nun ay ginto. Mukha rin yung matibay at tila hindi basta-basta nasisira. Sa tingin ko po, Lolo Basil ito na po ang pinipili ko. Ayos! Mahusay kang pumili, Owen. Alam mo ba na makapangyarihan ang ginito ang buntot ng pagi na yan? Bakit naman po ito naging makapangyarihan? Noon ay may isang diwata na umibig sa isang mandirigma. Nang mapatay na mga aswang ang mandirigmang yon, ay ginamit ng diwata ang kanyang huling lakas
para gawing ginto ang buntot ng pagi na mula sa isang dambuhalang pagi sa karagatan. Ang buntot ng pagi rin na yon ang dating ginagamit ng mandirigmang iniibig niya sa pakikipaglaban. Binigyan ito ng basbas ng diwata upang maging mabisa itong sandata laban sa mga aswang na siyang pumatay sa taong kanyang iniibig. Kaya masasabi ko na hindi yan isang ordinaryong sandata lamang. Sa bawat hampas at latay nito sa balat ng aswang ay para yang apoy na tutunaw sa kanila. Ngunit tandaan mo, iho, hindi yan gumagana sa sino man duwag o may pag-aalinlangan. Kailangan bumbo ang iyong loob. Muling napatuon ang tingin ni Owen sa ginintoang buntot ng pagi at napalunok siya ng laway. Nagsimulang tumibok ng malakas at mabilis ang kanyang puso. May takot siya, pero nang sandaling yon ay mas malakas ang sigaw ng kagustuhan niyang ipaglaban ang tama at matalo niya si Lauro. Matapos yon ay agad na inumpisahan ni Owen ang pagsasanay sa paggamit ng ginintoang buntot ng pagi sa tulong ni Sergio at Lolo Basil. Naghahabol sila ng oras dahil mamayang gabi na ang paghaharap nila ni Lauro. Itinuro sa kanya ng dalawa kung paano umatake gamit ang buntot ng pagi at kung paano niya yon magagamit para sa pagdepensa. Sa una ay mabigat sa pakiramdam ni Owen ang sandata at madalas na nawawalan siya ng balanse. Pero habang lumilipas ang mga minuto ay naging magaan na yon sa pakiramdam niya at nagagawa na niya ng tama ang mga uri ng pag-atake na itinituro sa kanya ni Sergio at Lolo Basil. Habang papalapit ang dapit hapon, ay lalong tumitindi ang tensyon sa paligid. Nakatatak sa isipan ng bawat isa na mamayang gabi na ang laban ni Owen sa pinuno ng mga aswang. Nang tuluyang kumagat ang dilim, ay mas lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Owen. Nagdasal silang tatlo para sa ikakapanalo ni Owen. Hindi nagtagal ay lumabas na si Owen ng kubo na dala ang ginintoang buntot ng pagi. Sina Sergio at Lolo Basil naman ay nasa bungad ng pinto at nagmasid din sa paligid. Tumayo na si Owen sa gitna ng bakuran at wala siyang ibang nasa isip ng mga sandaling yon kundi ang manalo siya sa laban sa gabing yon. Owen, maganda ka. Nararamdaman ko na may paparating na aswang. Hindi na nagsalita si Owen at mas tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Habang tangan niya ang ginintoang buntot ng pagi, ay dama niya ang lakas at tapang na ibinibigay nito sa kanya. Hanggang mula sa madilim na kalsada, ay lumutang ang dalawang aswang na bakas sa mga mata ang labis na gutom. Walang sabi-sabing umatake ng sabay ang mga yon kay Owen. Mabilis naman na kumilos si Owen. Pinaikot niya ng 3 beses sa ere ang buntot ng pagi upang bumelo at sa kanya ito malakas na inihampas sa mga aswang. Tinamaan yun sa tagiliran at lumikha ng malalim na sugat ang latay ng buntot ng pagi. Parang hinampas ng nagbabagang bakal ang aswang dahil umuusok ang sugat nito. Nanghina ang aswang at napaluhod ito sa lupa. Ang pangalawang aswang naman ay nagpatuloy sa pag-atake kay Owen. Walang pagdadalawang isip na hinampas niya ito at tinamaan ito sa muka. Hindi na nagawang sumigaw ng aswang dahil nahati ang buong muka nito sa gitna sa lakas ng pagkakahampas niya. Hindi naman makapaniwala si Owen na 2 aswang na kagad ang napatumba niya sa loob lamang ng ilang minuto. Ang unang aswang ay nawalan na ng buhay dahil sa dami ng dugong nawala rito. Ngunit batid ni Owen na hindi pa tapos ang laban. Wala pa si Lauro, pero nararamdaman niya na ang presensya nito sa paligid. Hindi nagtagal ay lumitaw si Lauro mula sa dilim na nasaan yung aswang. Tumutulo ang malapot nitong laway habang pulang-pula ang mga ito na mistulang nagbabagang apoy sa dilim. Sa kabila ng lakas ng pinuno ng mga aswang na nararamdaman ni Owen, ay hindi siya nagpakita ng kahit nakatiting na takot. Mukhang nakapagsanay ka kagad sa napakaikling panahon.
Pinahanga mo ko sa ipinakita mo. Ang dami mo pang sinasabi! Simulan na natin ang laban! Hindi na nag-aksaya ng minuto si Owen. Nang sumugod si Lauro ay sinalubong niya ito. Isang malakas na hampas ang pinakawalan niya na tumama sa braso ni Lauro. Sumirit ang maitim na dugo ni Lauro at napasigaw ito sa labis na sakit. Bahagya itong umatras habang matalim ang tingin nito sa kanya. Naging sunod-sunod ang pag-atake ni Owen sa aswang. Walang sablay na tumama ang bawat tampas niya sa iba't ibang parte ng katawan ni Lauro. Sa tagiliran, sa dibdib at sa hita. Bawat latay ng ginintuang buntot ng pagi ay tila apoy na sumusunog sa balat ni Lauro. Napaurong si Lauro pero mabilis din itong nakabawi. Sa isang iglap, bigla itong umikot at sinunggaban si Owen. Agad na itinulak ni Owen palayo ang aswang. Doon niya napansin ang kalmot sa braso at dibdib niya na hindi niya namalayan na meron siya dahil sa bilis ni Lauro. Tumiim ang bagang ni Owen at mas lalong naglagablab ang kagustuhan niyang manalo sa laban na yon. Sa kabila ng mga sugat na meron siya, ay sumugod pa rin siya kay Lauro. Malakas niyang inihampas ang buntot ng pagi, ngunit laking gulat niya nang biglang hinawakan ni Lauro ang dulo ng buntot ng pagi at ipinilupot nito yon sa kamay nito. Umusok at dumugo ang kamay ni Lauro. Bakas sa mukha nito ang sakit pero hindi nito binibitiwan ang buntot ng pagi. Hinila naman yun ni Owen, ngunit hindi niya yun naagaw dahil masyadong mahigpit ang pagkakahawak doon ni Lauro. Ito lang naman ang dahilan kung bakit nakakalaban ka sa akin ngayon. Paano kaya kung wala na ito sa'yo? Buong puwersang hinila ni Lauro ang buntot ng pagi. Nanlaki ang mga mata ni Owen nang kumawala sa kamay niya ang kanyang sandata. Nang tuluyang makuha ni Lauro ang ginintuang buntot ng pagi, ay itinapon nito yon sa malayo. At bago pa man makuha muli ni Owen ang buntot ng pagi, ay mabilis na siyang nasunggaban ni Lauro. Pahigang bumagsak si Owen sa lupa at agad na pumaibabaw ang aswang sa kanya. Lolo, kailangan kong tulungan si Owen. Ilalagay mo lang ang sarili mo sa panganib, Sergio. May tiwala ako kay Owen. Alam kong matatalo niya si Lauro. Nakakalokong tumingin si Lauro kay Owen habang hawak nito ang mga kamay niya. Hindi ang isang kagaya mo ang tatapos sa akin. Ha! Mamatay man ako ngayon. Sigurado ako na hindi magtatagal ay susunod ka rin sa akin. Ngumanga ng malaki si Lauro. Nakita ni Owen ang matutulis nitong mga pangil. Ngunit nang akma ng sasakmali na siya nito sa leeg, ay isang tao ang mabilis na lumapit sa likod ni Lauro. Isang malapad na bato ang dala ng taong yun at ubod lakas nito yung inihampas sa likod ng ulo ni Lauro. Padapang bumagsak si Lauro sa lupa at nagkaroon ito ng malaking sugat sa ulo. Itinulak ni Owen palayo si Lauro at laking gulat niya nang malaman na si Maureen ang taong humampas ng bato kay Lauro. Maureen? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Ano pa ba? Eh di dahil sa GPS, tumayo ka na nga dyan at tapusin mo na ang aswang na yan. Inabot ni Maureen kay Owen ang ginintuang buntot ng pagi. Marami pa sanang gustong itanong si Owen kay Maureen, pero isinantabi muna niya yon. Kinuha niya ang buntot ng pagi matapos niyang tumayo. Mabilis na tumakbo si Maureen papunta kina Sergio at Lolo Basil. Marahang tumayo si Lauro at bago pa man ito makagawa muli ng pag-atake, ay paulit-ulit na itong pinaghahampas ni Owen ng gininto ang buntot ng pagi. Tumama yon sa mukha ng aswang, sa dibdib at sa tiyan nito. Paurong ng paurong si Lauro hanggang sa buong puwersa niyang hinampas ang leeg nito. Bumaon ang maliliit na tinik ng buntot ng pagi sa leeg ni Lauro at malakas yung hinila ni Owen. Isang malaki at malalim na hiwa ang iniwan nun sa leeg ng aswang. Sumirit ang masaganang dugo sa leeg ni Lauro habang pilit nito yung pinipigilan gamit ang kanyang kamay. Napaluhod si Lauro. Matalim ang mga matang tinignan ni Owen ang unti-unting pagkaubos ng buhay ng aswang. Hindi nagtagal,
ay tuluyan na ngang bumagsak sa lupa si Lauro. Hindi na ito gumagalaw at hindi na humihinga. Nang masiguro ni Owen na patay na talaga si Lauro, ay may sayang lumukob sa kanya. Alam niya na sa pagkakataon na yon ay tapos na ang banta sa buhay nilang lahat. Patay na ang aswang. Wala na siyang aalalahanin na meron pang muling susunod na aswang sa kanila. Nakangiti siyang humarap kina Maureen, Sergio at Lolo Basil. Si Maureen ang unang lumapit sa kanya at mahigpit siya nitong niyakap. Ang galing-galing mo, love! Sobrang galing mo! Salamat, love. Pero kung hindi ka dumating, malamang kwento na lang ako ngayon. Magpasalamat ka kasi sakto ang dating ko. O ano, love, siguro naman naniniwala ka na ngayon sa akin na may aswang na humahabol sa amin. Oo na. Sorry ha, kung di kagad ako naniwala sa'yo. Mabuti na lang at naisipan kong i-check sa tracker na in-install natin sa mga cellphone natin ang location mo. Kaya after ng huli natin pag-uusap sa cellphone, ay kumilos na kagad ako at pinuntahan ko ang location na kinaroroonan mo. Matapos ang mainit na yakap ng dalawa, ay humiwalay na muna si Owen kay Maureen. Magkahawak ang mga kamay na lumapit sila kina Sergio at Lolo Basil. Lolo Basil, Sergio, salamat po sa pagpapalakas ng loob ko. Kung hindi po dahil sa inyo hindi ako magkakaroon ng tiwala sa sarili ko na kaya ko palang talunin sa isang laban ang isang pinuno ng mga aswang. Hindi, tol. Mukhang likas na sa'yo ang pagiging mandirigma. Ayaw mo bang sumailalim sa pagsasanay para mas maging mahusay ka? Naku, hindi na. Mas gusto ko ng tahimik na buhay Naiintindihan ko. Pero labis kaming humahanga ni Lolo sa galing mong makipaglaban. Salamat dahil maging kami ay iniligtas mo rin. Ngayong wala na si Lauro, sigurado ko na hindi na magkakaroon pa ng lakas ng loob ang mga alagad niya para umatake. Hindi na rin nagtagal doon sina Owen at Maureen. Matapos na magamot ni Lolo Basil ang mga sugat ni Owen, ay umalis na sila roon para bumalik na sa Maynila. Ibabalik sana ni Owen ang ginintoang buntot ng pagi kay Lolo Basil. Pero nagdesisyon ang matandang lalaki na tuluyan na yung ibigay sa kanya upang kung sakaling may panganib ng aswang sa buhay nila, ay meron siyang magagamit na mabisa at malakas na sandata. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ay hindi na itinuloy ni Owen ang pamamanhikan sa pamilya ni Maureen. Sa halip na pagdesisyonan nilang magpakasal na ng diretsyo sa isang simbahan. Isa sa mga naging saksi sa pag-iisang dibdib ni na Owen at Maureen, sina Lolo Basil at Sergio, na personal nilang inimbitahan na dumalo. Naging kaibigan na nila ang dalawa at naging madalas ang kanilang pagkikita para magkwentuhan at balikan ang mga alaala ng kanilang pinagdaanan. Sa kwarto ni na Owen at Maureen ay nagpagawa ng isang glass cabinet si Owen at doon niya inilagay ang ginintuang buntot ng pagi. Para kay Owen ay hindi yun isang display o palamuti lamang, kundi isang paalaala ng kanyang katapangan at ang minsang pagtulong niya sa isang taong nangangailangan. Bukod doon, para kay Owen ay simbolo rin yun ng tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman.